Good morning, good afternoon, and good evening. What's up, Pinas? So, welcome back. Nandito na naman po tayo sa panibagong kwento, usap-usapan, opinion, o realidad na sabay-sabay natin tatalakayin. Pero bago ang lahat, don't forget to like, share, subscribe, and follow. So ngayon, ang pag-uusapan natin, which is, alam naman natin, nung nakaraan na araw lang regarding dun sa nag-trending dito sa social media regarding kay Mr. Josh Mojica. So lumalabas dito na makikita si Josh habang nagmamaneho sa may EDSA ay may hawak siyang phone as in hawak, hindi nakababa or naka-dashcam na holder, something like that. Pero siya ay hawak-hawak niya habang siya ay nagmamaneho. Alam naman natin si Mr. Josh Mojica ay isang founder ng KCO, which is yung Kangkong Chips Official. Isa rin siya sa pinakabata na naging successful sa isang business niya. So pagkakataon nito, iba ang naging usapan. Ito ang mga kumalat sa social media na hindi lang tungkol sa pagko-content niya, kundi tungkol din sa kaligtasan sa ating kalsada. Alam naman ng lahat ang EDSA ay isa sa pinaka-traffic at delikadong kalsada sa buong Pilipinas. One mistake or 1 second of a distraction, isang maling pagkakamali mo lang, isang liko, isang simpleng distraction or paghahawak sa phone mo, hindi mo alam kung anong maitudulot ito or disgrasya, aksidente ang kalalabasan. Na which is hindi lang siya delikado din to para sa ibang motorista natin. Na which is kumalit na nga siya sa social media at ito ang mga nangyari. Always remember, pag tayo nagpo-post sa isang social media, there are always two sides of the story kung ano talaga ang nangyari. Pero sa mga pangyayari nito, ang nakita natin, merong mga pro-Josh and merong anti-Josh Mojica. At ayon na nga sa LTO, itong si Josh Mojica is suspended ang kanyang driver's license for 90 days. At napansin din natin, as sabi ng LTO, na pwede siyang matanggalan ng lisensya dahil sa kanyang mga violation na which is umabot na ng 3 violation. Pero as of now, moving forward po tayo, as of now today, July 7, 2025, nandito na po ang public statement ni Sir Josh Mojica. And ang statement niya ay ganito: "To those who follow me, believe in me, and build with me. I'm not here to play victim, I'm here to own it. Yes, I was issued by a show cause order for using my phone while driving, no excuses. That was my mistake. I take full responsibility. I understand the weight of influence. I know people watch how I move, not just in business, but in life. That is a responsibility I carry with me every day. And I let that slip in this moment. Let me be real, the video that sparked this, it was me recording a quick selfie inside the Porsche. Not to show off, but to lock in a moment I never thought I reached this early. That wasn't just a car, it was a milestone. A symbol of how you can go when you stay focused, hungry, and relentless. But even in moments of celebration, we have to stay sharp. I slip, I learn from it, and I'm owning it like a man. To the youth watching, don't copy my mistake, don't copy the driving, copy the mindset. Copy the grind, copy the fact that I earned that car, not the way I held the phone inside it. This is a lesson in accountability, in a growth. I'm not perfect, I'm just committed to being a better than I was yesterday. To everyone still riding with me, thank you, and don't worry, from now on, I'm sticking to the backseat. Thank you, and I'm sorry. Josh Mojica, dated July 7, 2025. So we see it naman na sincere naman si Mr. Josh Mojica sa kanyang statement na which is ang batas ay batas. Pero sa halip na puro pambaba siyang ginagawa natin, dapat ba natin siyang i-cancel? Yun ang mostly question ng ibang tao. Pero sa akin, hindi dapat. Tao lang si Josh. Tulad nating lahat, nagkakamali rin ang isang tao. Mas mahalaga siguro ang matuto tayo at siya rin ay natuto na mula sa pagkakamali niya. Kung ikaw ay isang taong may influence, doble ingat lang siguro kasi mas maraming nanonood, lalo na ang mga kabataan. So mga Kapinas, hindi porket kilala kang tao, porket isa kang sikat na tao, isang magaling kang influencer, ay exempted ka na sa batas trapiko. At ang sinasabi ko nga, hindi porket content creator ka,
eh okay lang na isugal ang iyong kaligtasan. Always remember, ang tunay na influencer alam kung kailan dapat siyang mag-influence ng tama at kailanman dapat laging responsable. So, anong masasabi nyo sa nangyari na ito? Lesson ba ito para kay Mr. Josh Mojica or para sa ating mga driver or sa mga lahat mga Filipino na nandyan? So, sa mga manonood natin dyan, i-comment nyo lang sa baba at pag-usapan natin. At syempre, kung gusto nyo ganitong kwentuhan or usap-usapan, huwag nyo kalimutang mag-subscribe, follow, i-like ang video na to. So, Kapinas, always remember, tandaan nyo, sa panahon ng social media, lahat tayo ay may camera, pero hindi lahat may tamang anggulo. Stay safe, think smart, and always be kind. Hanggang sa susunod, peace and one love. Malayo pa, ramdam na ang yanig. To bounce, what you see is what you're gonna get. To bounce, ang dibdib mo ay napupunit. To bounce, the name that you never ever gonna forget. To bounce, malayo pa, ramdam na ang yanig. To bounce, what you see is what you're gonna get. To bounce, ang dibdib mo ay napupunit. To bounce, the name that you never ever gonna forget.